Hi guys! For today's video, kami nga niho pala ngayon ay aahon sa bundok. Bibisita nga niho pala si ate sa kanyang nabiling lupa at kaya kami barkadahan na naman. Maaga pa nga lamang ho ay nai-ready na namin yung aming mga dadalhin. Kaya naman pagkatapos ay digumora na kami pa bundok. Mga ilang minuto nga lang ho pala ang biyahe papunta doon. Hindi naman ho gaanong kahirap ang daan doon kaya naman kami mabilis nakarating. Pagkababa nga niho sa sasakyan ay kinuha lang namin yung aming mga dalahin. At dahil mababaw naman ho ang tubig sa ilog ay didinin na lang ho kami dumaan sa baba. Ari naman si Kiona ay pasaan-pasaan ng kanyang tiyahin kaso naman ay pilwagan at gusto na kaagad lumublob sa tubig. Medyo may kalayuan pa nga niho pala yung lupa na pupuntahan namin. Dalawang tawid pa nga niho pala rin ng ilog bago makarating doon. Dumaan nga niho muna pala kami sa bahay ng aming tiyahin at tiyuhin. Paano baga naman ho ay nakalimutan naming magdala ng iba pang mga lutuan. Umigip na nga rin ho pala kami sa bumba ng aming inumin at mga panluto. Niyaya na nga rin ho namin dyan yung aming mga tiyahin at tiyuhin kaso nga lang yung iba ay wala. Paano baga naman ho ay may ginagawa daw. Makayari naman ho naming umigib at makapanghiram ay dilumakad na din kami kaagad. Unang tawid nga ni ho namin ng ilog ay nakasalubong naman namin aring aming tiyuhin at galing daw ho siyang bundok. At aring nga ni ho padalawang tawid na namin ng ilog at malapit na yung lupang pupuntahan namin dini. Kasama na naman ho nga namin yung aming alagang asong si Patras. Paano baga naman ho ay pag alam niyang tutunog o aalis yung aming sasakyang bulugan ay kiuna-una siyang sumakay. Ayaw na ayaw din naman siyang maiiwan. Ay di aring nga ni ho at kami nakarating na kaagad dini. Unang-una nga ni ho naming nilapitan ay aring puno ng mangustin. Paano baga naman ho'y sabik na makita yung mga bunga kaso nga lang ay karamihan ay hilaw pa. Hindi pa nga niyo pala nagiinit sa pagkakaupo. Ari naman si tata ay gusto na kaagad buksan yung durian. Ari naman ho ay yung inalok ng aking tiyuhin at paano baga naman daw ho ay hindi na sila nakain at baka daw ma-high blood. Hindi naman ho ako nakain na ring durian kaya naman ang inupakan kong kainin ay aring mangustin. May ilan-ilan nga ni ho namang hinog na kaya naman ari amin ang kinuha. Makayari naman ho naming tumikim ng mga prutas-prutas ay di kami gumayak ng magluto. At dahil wala nga niho pala kaming panggatong dini ay dinangahoy muna yung aking jowa ng mga palapa na nyo. Wala naman hong problema dini sa mga panggatong, mga siit-siit man din at mga palapay ayos na yun. Habang nagadupo nga niho pala sila doon para magsaing ay kami naman ay naghugas ng mga alutuing ulam. Dahil nga niyo gusto lagi ni Kiona nakakambit sa akin ay di sinama na din naming maghugas doon sa may tabi ng ilog. Pinaupo muna nga ni namin ho si Kiona sa may tabing gilid. Awan nga lang o ari kumatagal ng kaunting minuto. At yun na nga niyo ang inasabi ko hindi man lang nagainis sa pagkakaupo ay nagatuturo na kaagad si Kiona at gusto nang lumangoy-langoy dun sa ilog. Pinaupo ko na nga lamang ho ulit ari kaso naman ay ari ang inapagagawat nagabubuhat ng mga bato. Nagsimula na nga rin ho pala kami dyan maghugas ng mga isda. Kaso naman si Kiona ay gusto din kimaling-maling maglinis. Binuhat na nga ni pala si Kiona diyan ni Ninong niya at ako naman na naglinis ng mga karne at isda. May kakulikutan din naman ari kaya naman ipinangko na laang sa akin. Paano baga naman ay hindi kaya ng power niya na alagaan si Kiona? Paano baga naman kahit buhat ari ay anong kulikot pa din at panay ang pilwagan? Di siya na nga niyo nagtuloy ng mga inahugasang mga pang-ulam. At nung mayari nga ni namin hong malinisan lahat ay di bumalik na din kami doon sa may bahay. Pagkadating naman namin doon sa may bahay ay sakto nakapagpabaga na si Ara kaya naman isinalang na namin aring isda. Kanya-kanya nga niho pala kaming tuka ng aming alutuin kay ate yung nilaga. Sa amin naman nakatuka yung inihaw na isda bago kay Ara naman ay yung chicken wings na kanyang inaluto. Ay di habang nakasiga nga niho pala yung aming mga inaluto ay di nagapapakpapa kami na ring lansunis. Di ari nga niho at may ilan-ilan na kaming nalutong inihaw na isda. Garni pala ho ang pag-ihaw yung hindi inatanggalan ng kaliskis. Paano baga naman ho nung kami huling nag-ihaw ay tinik na lang ang natira? Habang inahintay nga ni naming maluto yung aming mga nakasigang ay di ari nga niho sila yung mga nagakwentuhan. Habang nga niho palang sila yung nagakwentuhan diyan ay di kami tumingala uli din sa puno ng mangustin. Di nanawan nga niho pala namin ari at baka nga ni may tira-tira pang mga hinog. Ay di ari nga niho dumaplas na yung aking jowa. Sanay naman ho ari sa daplasan wag nga laan sa puno ng nyog at hindi alam ang pagbaba. May ilan-ilan din nga niho palang piraso kaming nakuha. Kababa naman ho ay di ari nga niho inahon na namin yung huling salang na inihaw naming isda. Ari naman hong nilagang inaluto ni ate ay medyo matigas-tigas pa at di naman sa chicken wings na inaluto ni Ara ay may ilan-ilan na ding pirasong luto. Kaso nga lang ay inadukot ni Kiona paano baga naman ay paborito niyan ang chicken at tinatawag pa niyang kuko. At ilang minuto nga niho makalipas ay naluto din lahat yung aming mga pang-ulam. At pagkaluto naman ho ay di ari nganit kami naghayi na din. Thank you Lord sa blessing. Siya, kain po tayo. Makayari naman ho namin dyan mag-pray ay di kami nagsimula na din kumain. At habang kumakain nga niho pala dyan ay panay ang kwentuhan din. At pagkatapos naman hong mga kumain ay di naghugas na din kami diyan ng pinggan. Dini na nga rin ho pala kami naghugas at alublublaang naman din sa may ilog. At pagkabalik naman ho namin din sa may bahay ay kanya-kanyang pulasan at akyat sa bundok at makuha daw nga niho ng iba-ibang prutas. Ako nga niho pala ituwang-tuwa din sa bunga ni ring mangustin na ari. Paano baga naman ho ay nga ngayon laang kami
kami nakakatikim ni Rit. Anong mahal baga naman ho. Maya naman nga ni ho ay sumulpot na aring aking jowa at may bit na rambutan. Ay di pagkaluso nga ni ho ay mga gutom. Ay di aring nga ni ho at kinain na namin yung sopas na niluto kanina. Nung makayari naman ho makameryenda ay kanya-kanyang patikar at takbuhan sa ilog. Ano sarap man din ho maglublob din eh. Lalo na't wala na yung init ng araw at tamang diklom na. Kasama din nga ni ho pala dyan ang batang munsing na si Alicia. Talaga namang kalabsawa na sa pagliligo. Pero inahon na din nga ni namin ho pala siya diyan at baka nga ni ho naman mababad at lagnatin. Kanya-kanya na nga rin ho pala kami diyang gayakan at para mamaya-maya ay makalarga na. At nung makayari nga ni ho magintindi ay di yumagyag na din kami pa uwi. Ari nga ni ho pala yung view ng daraanan naming ilog. Talaga namang sariwang-sariwa ang hangin bago anong tahimik. Dumaan nga ni ho muna pala kami din sa bahay ng aming mga kamag-anak para isaulo yung aming mga hiniram. Nakapagpahinga na nga rin ho kami ng kaunting minuto diyan at kami lumarga na rin pabahay. At habang inabaybay nga namin ho papunta doon sa may tulay ay talaga namang mapapansin mo doon sa mga tapat ng bahay nila na may mga kanya-kanyang tanim na mga prutas. Ibang-iba talaga pag nasa probinsya ka, magtanim ka lang dyan ng mga prutas ay talaga namang may aasahan ka na bubunga kada buwan at taon. Ay di aring nga ni ho kami nakalapag na sa tulay. Ay siya, hanggang din na lamang muna ho at yun lang for today's video. Salamat sa inyong panonood. God bless.